Kaugnay pa rin po ng balitang yan, makakapanayam natin si Brigadier General Restituto Padilla, tagapagsalita ng AFP. General Padilla, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Jiggy, at sa lahat po na nakasubaybay sa programa at sumusunod sa balita, magandang hapon din po. General, kung maaari pong mabanggit nyo, kung di po classified, meron na ho bang initial statement yung piloto po nung eroplano kahapon na nasangkot dito sa airstrike accident po? Actually, Jiggy, hindi naman kinakailangan pang magbigay ng statement ng piloto kasi una, lahat naman ng aspeto na maaaring napagmulan ay kinakailangan tingnan at yan ang pakay ng investigating body. At ang kanilang tinitingnan ngayon, kasi sa 4 na ibinagsak na bomba, isa lamang ang hindi tumama ng maayos at sumabog malapit sa kinaroroonan ng mga kawal natin na nakatago sa isang gusali. At yung 3 naman ay maayos na nakarating sa kanilang mga intended target. At yung intended target na yon ay nasira naman. At yung pagsabog doon sa malapit sa mga tropa natin, hindi naman per se na nag-cause ng pagsabog ito na ikinamatay ng mga sundalo, kundi yung blast o yung pagmalakas na bomba ang siyang naging resulta ng pagguho ng parte ng gusali na yon na siyang bumagsak dun sa 2 nating kasamahan na ikinamatay nila at ikinasugat ng 11 others. Opo. Yun nga po, yun din yung parang pinaka-blast o yung pinaka-shockwave nito mga bombang inilalaglag. Sa long term ho ba, maaaring may epekto rin to sa mga sundalo pagkabingi o di kaya po ay ibang mga epekto sa pangangatawan nila kasi halos talaga malalapit din sila. Meron ho bang ganong pagsusuri din ng AFP na ginagawa? Maaari po na makabasag ng pandinig yan ng eardrums kung sakasakaling hindi sila nakakubli. Pero sa pagkakataong ito, alam nila na may magbabagsak ng bomba at nakakubli sila. So, yung angkop na measures para hindi ho sila maapektuhan ng lakas ng shockwave at yung ingay ay may iwasan. Kanya't sila ay nagtago doon sa gusali, ina-expect na babagsak. Kanya nga ang pag-imbestiga ay susuriin lahat ito. Apo, doon po sa naunang airstrike accident nung Mayo, ano po ang findings? Meron na ho ba? Yes, meron na. Yun ang naging, excuse me, Jiggy, no? Yun ang naging pakay ng ating investigation, no? Sa tinatawag nating Board of Inquiry. At yung Board of Inquiry, yan ang siya nagbigay ng rekomendasyon kung anong gagawin ng mga hakbang. At ang kanilang nirekomenda ay suriin pa ng mabuti ng Philippine Army at ng Philippine Air Force ang kanilang mga findings. At yun ang ginagawa nila ngayon. Isang masusing investigasyon ngayon ang ginagawa ng Air Force at saka ng Army sa mga bagay na procedural, mga tactics at saka techniques na ini-employ nila at sa mga systems na ginagamit. Kanya't ang bagay na yan ay bagay na antayin pa natin mula sa Hukbong Himpapawid at saka sa Hukbong Katihan. Yung pong 11 na nasugatan, ano ho ang tinamo nilang injuries dito sa insidente kahapon? Karamihan dun sa mga 11 others na nasugatan ay ambulatory, Jiggy, no? Ibig sabihin, nakakalakad sila, wala namang malubang mga sugat at nagpapagaling na sila ngayon. May isa lamang dun sa grupo na yon na medyo noong una ay seryoso pero na-stabilize na siya at nasa mabuting kalagayan naman. Opo, at yung 2 ho ay naihatid na po sa kanilang mga pamilya? Hindi ko lang po batid kung naihatid na sila sa kanilang pamilya pero ang sinikap po namin gawin ay unahin din sila sa pagdala sa pinakamalapit na paggamutan at kung saan po sila na-declare na dead on arrival. Nabigyan na rin po ng abiso ang kanilang mga units na ipaalam po sa kanilang mga pamilya ang nangyari. At inaantay po na ng kumpirmasyon kung naisagawa na po ito. Opo.
Ito na ho yung pangalawang airstrike accident mula nung Mayo. Ano po, halos ang parang kapareho na magto 2 weeks before noon ay mag-aaraw ng kalayaan, nag-set ng deadline. Pero sa pagkakataong ito, bagamat hindi po sinet na deadline, may SONA po ang Pangulo, magto 2 weeks din po mula ngayon. So, hindi ho ba masyado na pressure din yung AFP o yung military sa ganitong mga sitwasyon po? Jiggy, hindi naman kasi ang ating mga tropa at ang ating mga ground commanders, alam naman nila na kinakailangan nating tapusin ito sa pinakamadaling panahon. At yan ang sinisikap ng ating mga tropa na gawin. At yung binibigay na deadline, kung hindi naman talaga mamimit dahil may mga komplikasyon na lumalabas, hindi naman natin pipilitin dahil may ilalagay sa alanganin, hindi lang ang buhay ng ating sundalo, kundi pati pa rin ang buhay ng mga naiiwang mga residente na hindi makaalis, pati na yung mga buhay ng mga hostages na pinangahawakan ng kalaban. At nais ko lang ipaliwanag na hindi po pareho itong insidente na ito na nangyari kahapon dun sa una. Noong unang pagkakataon po, admittedly, talaga pong bumagsak yung bomba na dala ng isang eroplano ng SF-260 sa mismong lugar ng ating mga kasamahan. Pero dito po sa nangyari kahapon, malayo po sa ganong pagkakataon. Na-miss niya po yung target, nag-off siya, pero hindi naman po niya binagsakan yung kinaroroonan ng ating mga sundalo. Kung hindi ang naging epekto ng pagsabog sa isang malapit na lugar, dun sa gusali na kinaroroonan ng ating mga sundalo ang naging sanhi ng pagkamatay ng dalawa nating kasamahan. At karamihan po kasi ng mga building dyan sa may lugar ng Marawi ngayon, lalo na sa may lugar ng Bakbakat, ang condition po nila ay hindi na po sila structurally sound, no? Hindi na sila matitibay dahil sa tuloy-tuloy na pagbobomba sa lugar. So maaring yung kinaroroonan na pinagtataguan po ng ating mga tropa ay isa dun sa mga gusali na medyo kaduda-duda na ang structural integrity nito. Kaya nung may pumutok po na bomba sa di kalayuan, ang shockwave po ito na cause ng pagbagsak ng mga debris na tumama po sa kadalawang sundalo natin. Kaya yun po ang nangyari.